Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pag-uusapan natin ngayon ang tinatawag na al-afu, ang pagpapatawad. So, subhanallah, ang Islam kumpleto po. Lahat itinuturo sa atin. Pati ang mga bagay-bagay na kung saan tingin natin na hindi na po talaga mapapatawad. Pero ang payo pa rin palagi sa atin, ang utos pa rin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makapagpatawad. Pag may nakapatay, ang utos pa rin, ang payo pa rin ng Allah, patawarin ang nakapatay. Pag may nakagawa sa iyo ng kasalanan, patawarin. Maliban na lang, sabi ng ating mga ulama, kung ang pagpapatawad sa kanya ay mas lalong magdadagdag sa kanya sa kanyang kasalanan. Halimbawa, pag pinatawad mo, mas lalong lalaki ang ulo, mas lalong gagawa ng krimen, mas lalong gagawa ng mga paninira sa kalawakan. So, yun ang hindi kailangan patawarin, lalo na sa judge pag nakakit na po yung kaso. At patawarin yung dapat na bibigyan ng hatol na kung saan hindi naman makakabuti para sa kanya na patawarin. So, hindi pwedeng gawin ang pagpapatawad na yun. Ang original talaga, pagpapatawad. Ano mang kasalanan ng kapatid mo, ay huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Magpatawad kayo, sabi ng Allah. Magpasensya kayo, sabi ng Allah. Hindi ba ninyo nais na bigyan kayo ng Allah ng kapatawaran din? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hindi niyo ba gusto na patawarin din kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, isang sahaba, si Abdullah bin Amr bin al-As, sila ay nasa loob ng masjid at meron silang circle habang sila ay nag-aaral. Sabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, papasok sa inyo at darating sa inyo ang lalaki na tao ng paraiso. So sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, ay sabi ng mga sahabat, ano kaya meron sa lalaking to? Bakit dito pa lang sa mundo ay binalitaan na po yung lalaki na to na tao ng paraiso? Sumunod na araw, parehong situation, nag-aaral pa rin sila, tapos dumating na naman yung lalaki na yun. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sayatikum rajulun min ahlil jannah, darating sa inyo ang lalaki na tao ng paraiso. So, si Abdullah bin Amr bin al-As, parang nagtataka na siya na anong mayroon sa lalaking to na dito pa lang sa mundo ay binigyan na ng Allah na balita, magandang balita na siya ay tao ng paraiso. Hanggang sa tumunod na 3 araw, hindi nakatiis si Abdullah bin Amr bin al-As at inalam niya kung ano ang gawain ng tao na to na kung saan ito yung nagtulak sa kanya na masabi na siya ay tao ng paraiso. So ang ginawa niya, binisita niya yung lalaki na to at nagsabi siya, nagdahilan siya na kaysa nag-away sila ng tatay niya. Sabi niya, pasensya ka na, nag-away kami ng tatay ko, baka pwede akong tumuloy sa'yo. So siyempre sa mga Arab, kapag mga ganyan mga situation, pinakamatagal sa kanila ng pagbisita sa bahay 3 araw. So bumisita siya ng 3 araw doon sa bahay ng lalaki na yun, na tao ng paraiso. Hindi dahil nag-away sila ng tatay niya, kundi upang malaman niya ano pa talaga yung pinakasikreto na gawain ng tao na to, na dito pa lang sa mundo ay nabalitaan na siya ng paraiso. So ang ginawa niya, pumasok siya sa bahay niya, hindi siya natutulog. Inoobserbahan niya yung lalaki, anong pinakakakaibang gawain niya na hindi nagagawa ng mga sahaba. At wala sila napansin na gawain niya, maliban na sabi niya, mas mainam pa akong tutuusin kasi nagtatahajjud. Na hindi naman nagtatahajjud. Nagsasala ng obligado, din nagka-witr, din matutulog. So wala siyang kakaibang ginagawa na kung saan ay masasabi niya na mas mainam siya sa lalaking to. So, pagkalipas ng 3 araw at 3 gabi, hindi nakatiis itong si Abdullah bin Amr bin al-As ay nasabi niya ang katotohanan na sabi niya, at sa totoo lang wala naman talaga kaming away ng aking tatay. Wala naman kaming away, sabi niya, ng aking abi. Pero ang totoo niya, narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam na binanggit niya na ikaw ay tao ng paraiso. Pwede ko bang malaman ang dahilan bakit nasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam tao ka ng paraiso? So sabi nung lalaki, wala akong alam maliban sa isa lang. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, bago ako natutulog, ano man ang sama ng loob ko, nililinis ko ang puso ko at pinapatawag ko lahat ng may sama ako ng loob dito. So, itong katangian na napakasimple lang, yung pagpapatawad. Matutulog ka na malinis ang puso mo, matutulog ka na wala kang sama ng loob. Hindi yung natutulog ka na lagi kang galit. Kapag kasama mo yung mga kasama mo, nililibak mo yung kapatid mo dahil sa galit mo sa kanya.
So parang hindi ka marunong magpatawad. So kung gusto natin marakamit ang pagpapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, patawarin din natin ang kapatid natin. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Kasi maaari, sa pamagitan ng galit mo na to at hindi ka marunong magpatawad, ay maubos ng kapatid mo ang gantimpala mo. Kasi palagi mo siyang nilibak, lagi mo siyang pinag-uusapan kasi nga, hindi ka nga makapagpatawad. Kaya pinakamainam na tao ay mapagpatawad at yan po ang payo at utos sa atin ng Islam at payo sa atin ng Islam na huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng tao, ay hindi po kawalan sa atin na magpatawad po tayo. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.